mga higala, kami di ay ang inyong host, Brit. Mayong hapon mga higala, kami di ay ang inyong host, Britney Trazona, Joshua Aldreza, ug Francis Dimat, ug tara na, manuroy ug mamalit na ta og indigenous crafts sa Carbon! Hello guys, ako din si Francis no. Ako lang mag-host diri sa video since si Britney o si Joshua may bahala dito sa mismo sa lugar dyan ang among interviewan dito. Ang location na ni guys kay Carbon, Cebu City. Una na nangatumi sa Carbon Park ug kanang barracks diha. Tubangan na siya sa University of San Jose Recoletos. Yan, i-proceed na miyana sa layo anong barracks. As you can see, nang lakaw media. Init pa dyan kayo. Padung dito sa mismo nga lugar bitaw among interviewhan o pangitaan og indigenous craft. So karon guys, naa namin sa location. So nangita big ka ng interviewon diri. So ang napili na mo kay ang pangalan niya ay Ate Melody. So naa diri si Joshua para mo explain sa iyang interview ni Ate Melody. So amo lang i-cut ang video no niya, amo lang sa de-blurred ang naong ni Ate Melody kay wala may kapanang hit good nga i-post ni siya sa social media base niya may buong siya ba nga nayang naong niya na. Pero nakapananghid kami nga mag-take big video para sa among educational purposes only o para sa mga information para sa mga katawhan. Hello everyone, ako na si Joshua, usa sa inyong host. Una na akong gipangutana ni Ate Melody kay kung unsay ang naibawan kung ano nagsugod og balik kaya og mga indigenous crafts ang tangkiya aning tindahan. Iyang gitubag kay para kolonisa iyang mga customers sang laing-laing nason nga gikan pa sa iyang ginikanan. Kaduha na akong gipangutana kay kung asa man yung gikan ang mga indigenous crafts na ilang gipangbalikya. Ana daw si Ate Melody nga gikan pa kuno sa Cebu, Siargao, Bohol ug ubang pang mga lugar. So mono to guys, human naming interview. So of course, naadyo may panukli ni Ate Melody. So namili namin diri kung unsang indigenous craft nga among paliton and also explain na namo at the end of the video kung unsa na siya nga indigenous craft. O thankful kami ni Ate Melody nga nisugot jud siya nga maka-video mi sa iyang mga baligya o maka-interview jud mi niya. Is itawag niyo salakot. Ang salakot is a traditional headgear na makita obviously sa Pilipinas. And gigamit niya for protection against the light and kung mag-uwa ng uwan ang mga farmers kung gamit ani. Every ethno-linguistic group kinaay inani nga variation sa ilaha. However, ang ilahang size kay usually cone shape na inani or dome shape. So usually, like I said, inaniya dyan siya ang design. So guys, ang akong gipalit karon kay buribag. Ang buribag is originated from Visayan, which is a bag that is made with woven leaves. So, dato sa Luzon, kaya ang ilang gigamit ani kay pandan leaves. So, dari sa Visayas, kaya ang ilang gikuan kay buri leaves. Hence,
the booty bag. So, ang booty bag, ang usage sa booty bag, kay this is a traditional eco-friendly bags before wala pa ang paper bags. So, mo ni ang ilang gigamit sa mga katiguangan. So, yeah. Booty bag. Hello guys, ako din si Francis. So, kani akong gipalit is, ang gitawag kani is Abanico fan. So, Abanico fan kay ginagamit ni siya sa Spanish colonial period pa ni siya ug nadala sa mga Pilipino karon. So, commonly used ni siya karon as panglaban sa init daw. Samot na karon init jud kayo. So, ang gitawag po na niya kay is buri fan, payupas o pamaypay. O kundi ang for kana pinaka-easy nga tawagan is paypay jud sa mga Binisaya pa lang. This has been your correspondent, Ricky Trezana. Joshua Miguel always up. Francis Deman. Nagsasabing, Pinoy ako, atin to. This is also been your correspondent, foreigner nga Bisaya, Babush! That is all. Thank you for watching. Bye. 안녕하세요. 그래 술로 스물로 걸어. 아 그러더라 카르보르로. So, ang buri bag kay Pinoy pride nga, Amerikano na. 망 토마스. this is a salakot. Traditional Hoy, mag-picture. Picture to tanan.